Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Ako po si Ramon Santos. Ngayon gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na napakapamilyar pero madalas na mali ang pagkakaintindi. Isang baso lang ng pulbos ng araro araw-araw. Kung ininom sa tamang oras ay makakagaan talaga ng katawan. Pero kung mali ang paggamit, kahit inumin araw-araw ay walang mararamdamang pagbuti. Sa totoo lang, may dalawang tamang oras lang para uminom ng pulbos ng araro. Pero kapag tama ang timing, parang nababawasan ang bigat sa katawan. Ang atay at bato ay hindi gaanong mabigat at mas magaan at masarap ang pakiramdam. Marami po akong nakikita na umiinom ng pulbos ng araro sa mahabang panahon, pero nananatiling mainit pa rin ang pakiramdam, patuloy na nagkakamagkas, nananatiling pagod, at walang ganang kumain, kaya hindi dahil masama ang pulbos ng araro, kundi dahil mali pa rin ang paraan ng paggamit. Ang pulbos ng araro ay napakapamilyar. Noon pa man, kapag mainit ang panahon, halos bawat bahay ay naghahanda ng baso para lumamig. Pero dahil sobrang pamilyar, nagiging kampante na lang. Marami ang akala ay pwede kahit anong oras. Kahit paano ihanda, basta ininom ay mabuti. Samantalang ang katawan natin ay hindi ganon kasimple. May sariling mekanismo ito para linisin ang sarili, maglabas ng toxins, sa pamamagitan ng atay, bato, at pawis. Pero habang tumatanda, lalo na paglampas 50 taong gulang, ang mga organong ito ay nagiging mabagal, madaling ma-overload, hindi regular ang pagkain, puyat, matagal uminom ng gamot. Lahat ito ay nagdudulot ng pressure sa atay at digestive system. Sa ganitong panahon, kung alam natin ang tamang paraan ng tulong, magiging magaan ulit ang katawan. Pero kung mali ang tulong, hindi lang walang epekto, kundi lalong magiging masama ang tiyan. Ang pulbos ng araro kapag tama ang paggamit ay hindi lang isang basong pampalamig, kundi nakakatulong na pakalmahin ang loob, pababain ang init ng katawan, at magbigay ng ginhawa mula sa loob palabas. Pero ang tamang bagay dito ay nasa tamang oras at paraan. Kaya ngayon, sasabihin ko ng malinaw at tiyak para maintindihan ninyo kung bakit ang isang baso lang ng pulbos ng araro ay makakapagbago ng inyong katawan. Una, dapat nating maunawaan ng mabuti kung bakit pinaniniwalaan ng mga ninuno ang pulbos ng araro. Kapag mainit ang pakiramdam, tuyong bibig, balisa, pagod, o pagkatapos ng mabigat na pagkain na maraming mantika at alak. Ayon sa karanasan ng bayan at tradisyonal na gamot, ang pulbos ng araro ay may banayad na tamis at malamig na katangian. Madaling sabihin na kapag pumasok sa katawan, hindi ito nagdaragdag ng init o bigat sa pakiramdam ng hapdi sa loob, kundi nakakapagpababa ng init. Katulad kapag sobrang init ng panahon at may hanging malamig na humahaplos, biglang gumaan ang pakiramdam. Ang lamig ng pulbos ng araro ay mula sa loob, nakakatulong na mabawasan ang pagkatuyo, pagkauhaw, at init sa katawan. Ang katawan natin ay may kahangahangang paraan ng paglilinis. Ang atay ay nagtatrabaho araw at gabi para i-filter ang mga hindi kailangan. Ang bato naman ay tahimik na naglalabas ng dumi sa pamamagitan ng ihe. Ang balat at pawisan ay tumutulong din, lalo na kapag nag-eehersisyo. Pero isipin ninyo, kung araw-araw ay maalat, matamis, maraming pritong pagkain, kulang sa tulog, at kaunti ang galaw, ang atay at bato ay parang taong sobrang trabaho. Matagal na rin ay mapapagod. Kapag overloaded ang katawan, madalas itong nagbibigay ng senyales na pang-araw-araw. Mapait na bibig, mabigat ang katawan, maputla ang balat, nagkakamagkas, dilaw ang ihi, walang gana kumain, mabigat ang tiyan, pagkagising ay pagod pa rin. Marami ang nagdaragdag ng maraming supplements, pero minsan ang kailangan ay hindi dagdag, kundi isang bagay na magaan para suportahan at pababain ang init sa loob. Doon pumapasok ang pulbos ng araro. Hindi ito mamahalin o komplikado, pero kapag tama, nagbibigay ito ng pakiramdam na malinis at magaan, lalo na sa mga madalas mainitin, nauuhaw mabigat pagkatapos kumain, o mainit pagkatapos uminom ng alak. Isang basong nilutong pulbos ng araro sa tamang oras ay parang maikling pahinga para sa atay, bato, at tiyan. Sana tandaan ninyo ito. Mabuti ang pulbos ng araro, hindi dahil bihira, kundi dahil ito ay akma kapag kailangan ng katawan na pakalmahin. Pero hindi lahat ng oras ay pwede, at hindi rin pwedeng sobra. May tamang oras at may hindi. Kapag tama, magaan ang katawan, magaan ang tiyan, hindi tuyo ang bibig, at malamig sa loob. Pero kapag mali ang oras, lubhang nababawasan ang benepisyo at may mga nagiging malamig ang tiyan, puno ng hangin, at hindi komportable.
Ang unang tamang oras na dapat tandaan ay tanghali. Pinakamainam pagkatapos kumain ng pertsiw hanggang 60 minuto. Bakit tanghali? Dahil ito ang oras na ang katawan pagkatapos ng umaga ay nagsisimulang mag-init. Sa mga madalas mainitin, nauuhaw, balisa, o mabigat pagkatapos kumain, isang baso sa oras na ito ay nakakapagpababa ng init ng mabuti. Pero dapat pagkatapos kumain, hindi pagkagising o walang laman ang tiyan. Kapag may pagkain na sa tiyan, mas maayos ang pagpasok, hindi nakakairita. Isipin ninyo, tanghali ang init ay madaling tumaas at ang pulbos ng araro ay malamig, kaya tama ang timing ay parang pinapababa ang nag-aalab na init sa katawan. Tandaan ninyo ito, tanghali pagkatapos kumain ang pinakamahusay na oras para sa pulbos ng araro. Ang pangalawang oras, na madalas nakakaligtaan, ay gabi pagkatapos kumain, mga 30 hanggang 60 minuto. Pagkatapos ng buong araw na trabaho, pagod, stressed at mabigat ang tiyan. Kung ininom ng tama, hindi masyadong malapot, hindi masyadong malamig, magiging magaan at komportable ang pakiramdam. Lalo na sa mga mainit sa hapon o tuyo ang lalamunan pagkatapos kumain. Mas magiging relaxed. Pero tandaan ng mabuti, huwag inumin malapit sa oras ng tulog. Huwag maghintay ng 10 o 11 ng gabi para uminom ng malaking baso. Sa oras na iyon, ang tiyan ay naghahanda na magpahinga, kaya kapag nagdagdag ng malamig ay madaling maging malamig ang tiyan, madalas umihi sa gabi, at hindi mahimbing ang tulog. Kaya pwede sa gabi pero tamang paraan. Pagkatapos kumain ng hapunan, mga kalahating oras hanggang 1 oras, gamitin ang tamang dami, uminom ng maligamgam o bahagyang malamig, walang yelo, hindi masyadong malapot. Sa mga mahinang tiyan, maging banayad, uminom para maging komportable, hindi para pahirapan ang katawan. Ulitin ko. Una, tanghali pagkatapos kumain. Pangalawa, gabi pagkatapos kumain. Ito ang 2 oras kung saan epektibo ang pulbos ng araro para maging malinis, malamig, at magaan ang katawan. Pero dapat tama ang oras, dami, at akma sa tao. May 3 oras na dapat iwasan kahit gaano kalinis at malamig ito, at ginagamit na ng maraming pamilya noon pa. May oras na nakakagaan, pero may oras na nakakairita. Malamig ang tiyan, at humihina ang digestion. Kaya mahalagang malaman ang tamang oras at ang dapat iwasan. Unang dapat iwasan, umaga kapag walang laman ang tiyan. Marami ang gumigising at agad umiinom para lumamig. Mukhang mabuti, pero ang tiyan ay walang laman pa pagkatapos ng magdamag na walang pagkain. Kapag nagdagdag ng malamig, lalo na hilaw o may yelo, madaling magkagulo ang tiyan, maging masama ang pakiramdam, at may nagkakaroon ng pagtatae. Tandaan, sa umaga na walang laman ang tiyan, huwag agad uminom ng pulbos ng araro. Pangalawa, huwag uminom malapit sa oras ng tulog. Sa gabi pagkatapos kumain ng sapat ay pwede. Pero kung malapit na matulog at malaking baso pa na malamig, huwag. Dahil ang katawan ay kailangan magpahinga. Masyadong marami sa gabi ay nakakalamig ng tiyan, puno ng hangin, madalas umihi at hindi mahimbing. Sa edad 50 pataas, mahalaga ang tulog, huwag sirain dahil sa mali. Pangatlo, kapag mahina ang tiyan, masakit, nagtatae, malamig, puno ng hangin, hindi natutunaw ang pagkain, o kakagaling lang sa sakit sa bituka. Sa ganitong panahon, ang digestion ay parang pagod pa. Kung magdagdag pa ng pulbos ng araro, lalong mahihina. Sa may gastritis, colitis, o madalas nagtatae at malamig ang kamay at paa, maging maingat. Hindi masama ang pulbos ng araro. Sa tamang paggamit, ito ay mahalaga. Pero sa edad na ito, ang akma sa oras ay nakakatulong. Ang mali ay nagiging pabigat. Tandaan ang 3. Huwag sa umaga na gutom, huwag malapit matulog, at huwag kapag mahina ang tiyan. Ngayon, ituturo ko ang tamang paghahanda para madali, masarap, at magaan sa katawan. Dahil parehong kutsara ng pulbos, pero ang tama ay magaan, ang mali ay puno ng hangin at malamig. Pinakamadali, maghanda ng 30 gramo ng pulbos ng araro, mga 2 kutsarang soup, ilagay sa kaldero o heat-proof na baso, dagdagan ng 300 ml tubig. Gamitin muna ang normal na tubig, huwag agad ibuhos ang kumukulo dahil madaling magbukol. Dagdag ng kaunting asin sa dagat. Ang asin ay para mapahusay ang lasa, hindi para maalat. Haluin ng mabuti hanggang matunaw. Kapag wala ng bukol, ilagay sa apoy na mahina at haluin ng tuloy-tuloy. Huwag iwan dahil madaling dumikit sa ilalim. Kapag naging malinaw at bahagyang malapot na may ningning, patayin ang apoy. Huwag masyadong lutuin para hindi maging masyadong malapot.
Huwag patayin kapag mainit pa rin ng bahagya kung hindi pa lubusang luto. Sa edad na ito, lutuin ng mabuti, uminom ng maligamgam o bahagyang malamig, huwag may yelo. Kung madalas puno ang tiyan o mahirap matunaw, dagdagan ng kaunting pulbos ng luya o turmeric. Kapag malinaw na, dagdagan at haluin bago patayin. Ang turmeric ay may banayad na init, ang araro ay malamig. Maganda ang balanse, lalo na sa may problema sa itaas ng pusod. Huwag masyadong malapot, huwag masyadong matamis, at huwag inumin ng isang malaking baso kapag mahina ang tiyan. Gamitin para magaan, hindi para pahirapan. Isang basong sapat, inumin ng dahan-dahan, 30-60 minuto pagkatapos kumain. Tandaan ang simple formula, 30 grain pulbos ng araro, 300 ml tubig, kaunting asin, haluin, lutuin hanggang malinaw. Para sa digestion, dagdagan ng kaunting pulbos ng turmeric. Sa ganitong paraan, mas masarap at mas magaan sa katawan. Hindi lang araro, marami pang pamilyar na pagkain sa kusina na mabuti kapag tama ang paggamit. Hindi kailangan ng mamahalin para maging malusog. Mga gulay, buto, at prutas araw-araw ay makakatulong. Una, ang spinach, dahon ng spinach. Mayaman sa sustansya para sa dugo, mata, ugat at hindi madaling mapagod. Sa matatanda na nahihilo, maputla, hindi mahimbing ang tulog, at walang gana, magandang idagdag sa pagkain. Huwag masyadong hilaw. Lutuin ng bahagyang malambot, gisaan, o steamed with egg. Madaling gawin at magaan sa tiyan. Pangalawa, black beans, balatong itim. Ginagamit na para sa malamig na inumin. Nakakatulong sa pagpapalamig, suporta sa bato, at malinaw na ihe. Sa mainit na araw, isang baso ng nilagang balatong itim ay nakakagaan. Lutuin ng simple. Hugasan, i-toast, pakuluan ng mahina hanggang magkulay tsokolate, inumin ng maligamgam. Huwag masyadong matamis. Gamitin ng katamtaman, hindi palitan ng tubig. Pangatlo, mani, peanuts. May magandang taba at protina, nakakapagbigay ng lakas at suporta sa ugat. Gamitin ng katamtaman, isang dakot lang araw-araw, nilaga o inihaw ng walang masyadong asin o asukal. Iwasan ang mabulok o mabahong mani. Lahat ng ito ay mabibili sa palengke. Ang sikreto ay tama ang oras, dami, at akma sa edad at kalusugan pagkatapos ng fimbain. Huwag sobra kahit gaano kabuti. May 5 grupo na dapat maging maingat. Mga madaling malamig ang tiyan, mahinang digestion, umiinom ng gamot, bagong galing sa sakit, at mga bata. Tandaan ang 5 tamang paraan. Uminom pagkatapos kumain, huwag sobra, lutuin ng mabuti, pagsamahin ng tama, at pakinggan ang katawan. Mga kababayan, uminom sa tamang oras, katamtaman, at pakinggan ang katawan. Tandaan ang 2 pinakamainam na oras, tanghali at gabi pagkatapos kumain ng 30-60 minuto, pero hindi malapit sa tulog. Huwag sa umaga na gutom, huwag sa gabi na malapit matulog, at huwag kapag mahina ang tiyan. Ang katawan pagkatapos ng kimfenta ay nangangailangan ng banayad at regular na pangangalaga. Subukan ng tama sa 1 linggo at obserbahan. Kung nakakatulong, ibahagi sa pamilya at kaibigan. Sana lagi kayong masigla, magaan ang tiyan, malusog ang atay at bato, at mas maganda ang pakiramdam araw-araw kaysa kahapon.